Nagsimula ang pelikula sa Muyong High School, isang magarbong paaralan sa Korea. Nandito ang isang mayamang estudyante na nagngangalang Han Sukang, na mahilig mambuli ng ibang mga estudyante. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay mahilig manggulo ng mga estudyante na sa tingin nila ay mas mahina kaysa sa kanila. Ang kakaiba pa dito ay kahit ang mga tauhan ng paaralan ay hindi pinapansin ang masamang pag-uugali ni Sukang dahil ayaw nilang magalit ang kanyang makapangyarihang pamilya. Si Jin Young ay isa sa mga estudyante na patuloy na tinatarget ng pambubuli ni Sukang at ng kanyang mga kaibigan, at maging ang pambubuli na ito ay kinunan ng video ng isang babaeng estudyante na nagngangalang Minji. Lumipat ang eksena kay Simin, ang bagong intern teacher sa paaralan. Sinusubukan niyang makibagay sa kanyang mga kasamahan at gawing maayos ang kanyang trabaho para maging permanenteng guro siya dito. Isang araw, habang nasa banyo siya, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang guro na sina Jake Young at Hee-sun. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa guro na dating nakaupo sa mesa ni Simin. Naging curious si Simin at naghanap ng impormasyon tungkol sa gurong ito online. Laking gulat niya nang malamang nagpakamatay ang guro matapos siyang bulihin ni Sukang. Pagkatapos umalis ni Simin sa banyo, bigla siyang inutusan ni Jake Young na samahan siya sa isang silid. Gusto niyang ipakita kay Simin ang dark side ng Muyong High School, tulad ng isang video ni Sukang at ng kanyang gang na binubuli ang isang matanda na nagbebenta ng kimbap. Sa kabutihang palad, si Jin Young, na apo ng matandang babae at isang bagong estudyante sa paaralan, ay namagitan upang tumulong. Lumalabas na ito ang dahilan kung bakit tinatarget ni Sukang si Jin Young. 야, 일단 이거부터 좀 먹어라. Hindi makapaniwala si Simin sa kanyang nakita, ngunit sinabihan siya ni Jake Young na umiwas sa mga problemang ito at sumang-ayon naman si Simin sa payo ng kanyang senior. Kalaunan ng gabing yun, si Simin ay nasa isang boxing gym habang hinahasa ang kanyang self-defense skills. Ilang sandali pa, ang kanyang kaibigang pulis na si Kwon Jung ay nagpakita para sa ilang boxing sparring. Dito nabunyag na si Simin ay isa talagang boxing instructor. Dati siyang talentadong atleta sa judo, boxing, at pati na rin sa karate. Ang akala ng mga tao ay mananalo siya ng gintong medalya sa boxing, ngunit kailangan niyang talikuran ang kanyang mga pangarap dahil ang kanyang ama na si Yong Tak ay maraming utang at kailangan niyang gamitin ang kanyang ipon upang iligtas ang kanilang gym. Pagkatapos ng training nila ni Kwon Jung, napansin ni Simin ang ilang mga maskara ng hayop sa kanyang gym. Nagtataka siya kung sino ang naglagay ng mga ito, at inisip ni Kwon Jung na maaaring kinolekta ito ng kanyang ama mula sa mga bata na dati niyang nakalaro. Kinabukasan, si Simin, na nagtuturo sa Muyong High School, ay sinubukang maging palakaibigan sa lahat, at tumingin lang din siya sa ibang direksyon nang makita ang mga estudyanteng naninigarilyo. Gusto niyang i-impress ang lahat sa paaralan at makakuha ng rekomendasyon para maging permanenteng guro. Samantala, nagpa siya ang grupo ni Sukang na takpan ng security camera sa paaralan upang muli nilang mabuli si Jin Young. Si Simin, na nakita ang pangyayaring ito, ay nais na pigilan sila, ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Jake Young noong isang araw, kaya't nagpa siya siyang umatras at umiwas dito. Gayunpaman, nang makita ang mas lumalala pang pag-uugali ni Sukang, hindi na napigilan ni Simin ang kanyang pagkainis, kaya nagpa siya siyang bigyan ng warning si Sukang. Gayunpaman, ang isa pang estudyante na nagngangalang Byung-jin, na lihim na nanunood ng pambubuli, ay sinabihan siyang huwag kalabanin si Sukang. Ipinaliwanag niya na ang ama ni Sukang ay isang chief prosecutor, ang kanyang ina ay isang abogado, at ang kanyang tiyuhin naman ay nagtatrabaho sa police bureau. Ito ang dahilan kung bakit hindi napaparusahan si Sukang sa kanyang mga masamang ginagawa. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Simin na tulungan si Jin Young, ngunit nakaisip siya ng isang plano para iligtas siya. Ilang sandali pa, si Simin ay nagkunwaring may kausap sa telepono at nagtungo sa pasilyo kung saan malapit ng sipain ni Sukang si Jin Young. Handa siyang mamagitan at pigilan si Sukang kahit na ang ibig sabihin nito ay ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Sinabihan niya si Jin Young na bumalik sa klase at humingi ng tawad kay Sukang, habang nagkukunwaring hindi niya ito nakita. Nadismaya si Sukang dahil nabigo ang kanyang plano ng pambubuli at nagtaka kung sino si Simin dahil hindi pa niya ito nakita sa paaralan. Ang kanyang kaibigan na si Woomin ay sinabi sa kanya na si Simin ay isang bagong guro na pumalit sa namatay na guro pagkatapos mabuli ni Sukang. Nang gabing yun, si Byung-jin, na nagpa-part-time bilang tagahatid ng manok sa isang restaurant, ay makikitang nagpa-practice ng boxing kasama si Yong Tak. Napadaan si Yong Tak sa restaurant na pag-aari ng kaibigan niyang si Sang Wook, isang dating boksingero tulad niya.
Pagkatapos ng kanilang maikling training session, ibinahagi ni Yong Tak ang isang kwento tungkol sa isang talentadong batang boksingero na dati niyang sinasanay. Sa kasamaang palad, nasira ang career ng boksingero dahil sa mga pagkakamali ng kanyang ama. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Simin kay Jin Young sa paaralan para pag-usapan ng tungkol sa pambubuli na kanyang pinagdadaanan. Ipinaalam ni Jin Young na sinubukan na niya itong isumbong sa mga awtoridad, ngunit walang ginawa ang mga guro dahil natatakot silang parusahan si Sukang at ang kanyang gang. Nang pumunta naman siya sa pulisya, sinabi nila na kailangan nila ng ebidensya upang patunayan na si Sukang ang may pananagutan. Ayaw din ni Jin Young na lumipat ng paaralan at gusto niya lang na managot si Sukang sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng tulong kay Simin na ikinagulat naman ng guro dahil intern pa lang siya sa paaralan. Nang gabing yun, nasa bahay na si Simin ngunit nag-aalala pa rin siya kay Jin Young. Bigla niyang naalala ang isang past memory noong natalo siya sa women's boxing final. Pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabing dapat ay madali siyang nanalo sa laban. Labis siyang nadismaya kay Simin at sa gitna ng kanilang pag-aaway, sinabi ni Yong Tak na hindi na niya siya anak dahil namatay na sa gitna ng boxing ring ang kanyang tunay na anak. Sa kasalukuyan, sa panahon ng school break, nakipagkita si Simin kay Sukang at sa kanyang gang sa rooftop upang hilingin sa kanila na huwag nang guluhin ang ibang mga estudyante, ngunit nagalit si Sukang at binalaan siyang huwag makialam kung ayaw niyang masali sa gulo. Pagkababa ni Simin mula sa rooftop, ang lahat ng mga guro ay nakatanggap ng news notification mula sa Education Committee. Ito ay tungkol sa isang estudyante sa Muyong High School na nagdudulot ng pagdurusa sa maraming estudyante at guro. Galit na galit ang principal ng paaralan at gustong malaman kung paano nakalabas ang balita. Hindi nagtagal, dumating sa paaralan ang stepmom ni Sukang, at galit na galit siya tungkol sa kumakalat na balita. Hindi nangahas na magsalita ang principal at mga guro, kaya matapang na inamin ni Simin na siya ang nag-report nito sa Education Committee. Nang binatukan ng ginang ang ating bida, mas pinili ni Simin na wag na itong patulan dahil na-realize niyang wala siyang lakas para harapin ang makapangyarihang pamilya ni Sukang. Kalaunan sa principal's office, tinanong ni Sukang ang principal kung ano ang mangyayari kay Simin. Nang sinabi ng principal na tatanggalin niya ito sa trabaho, sinipa ni Sukang ang kanyang binti at sinabing hindi siya papayag na matanggal si Simin sa paaralan dahil hindi pa siya dito nakakaganti. Dahil sa takot para sa kanyang posisyon, pumayag ang principal na huwag tanggalin si Simin. Samantala, habang naglalakad sa kalye, talagang dismayado si Simin tungkol sa mga bullying problem sa kanyang paaralan. Nagpasya siyang kausapin si Kwon Jong kung may magagawa ba para maparusahan si Sukang. Ipinaliwanag ni Kwon Jong na isa itong mahirap na sitwasyon lalo na't walang ebidensya na magpapatunay na si Sukang ang nasa likod ng pambubuli. Kapag inireport ito ni Jin Young nang walang ebidensya, maaari siyang maaresto sa paggawa ng mga maling akusasyon. Kalaunan, habang si Simin ay nasa isang convenience store at kumakain ng noodles, nagulat siya nang magpakita ang grupo ni Sukang at sinimulan siyang guluhin. Sinabi nila na hinding-hindi siya makakalaban at nagbanta na simula pa lang ito ng kanyang kalbaryo. Sa sandaling yun, naalala ni Simin ang payo ni Jake Young na huwag makialam kay Sukang dahil maaari siyang magkaroon ng legal na problema, lalo na't ang tiyuhin ni Sukang ay kayang sirain ang kanyang pagiging intern teacher. Habang pauwi at iniisip ang problema, aksidenteng nabangga ni Simin ang isang lasing na lalaki sa gilid ng kalsada. Nagalit ang lalaki at sinimulang hampasin ang ulo ni Simin. Ikinagalit niya ito at sinipa niya ang lalaki hanggang sa mawalan siya ng malay. Samantala, si Sukang at ang kanyang grupo ay naglalaro ng basketball sa isang court nang hindi sinasadyang nabangga siya ng isa pang manlalaro. Ikinagalit ito ng bully at nauwi ito sa isang away sa pagitan ng dalawang grupo. Hindi kalayuan sa basketball court, pinagmamasdan ni Simin ang sitwasyon at nagpaplanong gumanti kay Sukang para sa kanyang hindi makatarungang pag-uugali. Nagsuot siya ng maskara ng pusa at pagkatapos ay inatake ang troublemaker. Bukod dito, si Byung-jin, na nagde-deliver ng fried chicken sa malapit, ay palihim na nasaksihan ang laban. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis at inawat ang away, dahilan para umalis na si Sukang at ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, masaya si Simin matapos turuan ng leksyon si Sukang noong nakaraang gabi. Samantala, kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol kay Sukang na binugbog ng isang taong nakamaskara. Maraming guro at estudyante ang natuwa sa matapang na cat mask figure at tinuri siyang isang bayani.
Sa klase, nagalit si Sukang nang makita ang kanyang mesa na puno ng mga maskara ng pusa na iginuhit ng ibang mga estudyante. Ihinagis niya ang mesa at hindi pinansin ang pagsaway ng guro. Kalaunan, nagpa siya si Sukang na umalis sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala sa boxing gym, nasiyahan si Simin kung paano niya kinumpronta si Sukang habang nakasuot ng maskara ng pusa. Si Kwon Jung, na alam na nilabanan ni Simin ang kanyang estudyante habang nakasuot ng maskara, ay nagpaalala sa kanya na huwag itong ituloy dahil may iba pang paraan para makamit ang hustisya. Samantala sa isang gusali, si Sukang at ang kanyang tropa ay pinasali si Jin Young sa isang malupit na laro. Kinailangan niyang maglakad pababa ng hagdan ng walang damit at may plastic bag sa ulo. Pagdating niya sa ibabang palapag, tumakbo siya para maghanap ng matataguan at napadpad sa fried chicken restaurant kung saan nagtatrabaho si Byung-jin. Nagulat si Sang-wook nang makita ang kanyang kalagayan at agad siyang tinulungan. Nagmamadaling umalis si Byung-jin sakay ng kanyang motorsiklo at pumunta sa gym ni Simin upang humingi ng tulong. Nang malapit nang sirain ni Simin ang kanyang maskara, dumating si Byung-jin at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Jin Young. Nabanggit din niya na siya ang tumawag ng pulis noong nasa basketball court siya at alam niyang si Simin ang nasa likod ng taong nakamaskara. Sa kabilang banda, mukhang pagod na si Jin Young sa lahat ng pambubuli, kaya kumuha siya ng kutsilyo at lumabas upang harapin si Sukang. Samantala, masaya si Sukang nang makitang ni-record ni Minji ang paghihirap ni Jin Young pababa ng hagdan. Nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigan para i-edit ang video bago ito i-upload online. Umalis si Minji dahil hindi niya nagustuhan ang mas lumalala pang pag-uugali ni Sukang. Ilang sandali pa, dumating si Simin sa billiard hall habang suot-suot ang kanyang maskara at nagkaroon ng laban sa pagitan nila ni Sukang. Naglaban sila hanggang sa biglang nagpakita si Jin Young na may hawak na kutsilyo sa kamay. Na-realize ni Simin na planong saktan ni Jin Young si Sukang at sinubukan niyang pigilan siya kahit na nasugatan siya sa proseso. Dahil maraming dugo ang nawala sa kanya mula sa sugat na dulot ng kutsilyo ni Jin Young, si Simin ay dinala sa ospital para magpagamot. Labis na nag-alala si Yong-tak sa kanyang anak na muntik nang mamatay, kaya nang makita niya ang kanyang cat mask, nagpa siya siyang maghiganti kay Sukang. Dumiretso siya kung saan tumatambay si Sukang at ang kanyang barkada habang nakasuot ng maskara ng pusa at hinamon si Sukang sa isang duelo. Kalaunan, pakiramdam ni Simin ay magaling na siya, kaya kinumbinsi niya si Kwon Jung na hayaan na siyang umalis sa ospital. Paglabas niya ng ward, hindi inaasahang nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang upuan, na bugbog sarado matapos makipaglaban kay Sukang. Pinataas lamang nito ang kanyang galit tungo sa kanyang bullying estudyante. Sa kanilang pag-uwi, sinubukan ni Yong-tak na humingi ng tawad kay Simin para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Nagsalita siya tungkol sa oras kung kailan lumahok siya sa National Olympic Boxing Selection Final. Tila panalo na si Simin sa laban ngunit sa mga huling segundo, sinimulan niyang pigilin ang kanyang mga pag-atake na nagpahintulot sa kanyang kalaban na patumbahin siya. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagalit ng kanyang ama. Nabunyag na bago ang laban, nakilala ni Simin ang isang lalaki na nag-alok sa kanya ng pera para mabayaran ang utang ni Yong-tak, ngunit sa isang kondisyon na kailangan niyang matalo sa huling match. Alam na ngayon ni Yong-tak ang tungkol dito at naunawaan na niya ang sakripisyong ginawa ng kanyang anak, kaya humingi siya ng tawad sa kanya. Si Simin, na nakaupo sa upuan, ay nanatiling tahimik at sinubukang pigilan ang kanyang mga luha nang marinig ang paghingi ng tawad ng kanyang ama. Kinabukasan, na-realize ni Sukang at Woomin na ang cat mask figure ay nagmula sa kanilang paaralan. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa mga clues tungkol sa pagkakakilanlan ng tao, sa pamamagitan ng pagsuri sa mga braso ng mga kapwa estudyante, upang makita kung sila ay may hiwa sa kaliwang braso. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga estudyante na kanilang sinuri ay walang hiwa, hanggang sa hindi sinasadyang napansin ni Sukang si Simin, na nasaktan ng kanyang kaliwang braso matapos na makabangga sa ibang estudyante. Sa huli, na-realize niya na si Simin ang taong hinahanap niya. Kalaunan, pinuntahan ni Sukang si Simin sa teacher's room at sadyang kinuha ang kanyang sugatang braso. Tinanong niya ang guro kung bakit niya siya iniligtas noong sinubukan siyang saksakin ni Jin Young, at inamin ni Simin na ginawa niya ito para protektahan si Jin Young. Sa labis na pagkainis, sinubukan ni Sukang na isuffocate ang guro sa pamamagitan ng pagtakip ng plastic bag sa kanyang ulo, ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita ang isang flyer tungkol sa boxing match sa school festival.
Nagpasya siyang hamunin siya sa loob ng ring at ipakita sa lahat sa harap ng mga estudyante at guro na walang makakatalo sa kanya. Pumayag si Simin dahil nagbanta si Sukang na ibibigay sa pulis ang video ng tangkang pananakit sa kanya ni Jin Young kapag tumanggi siya sa hamon. Sa sumunod na eksena, nasa rooftop si Jin Young at parang gusto na niyang wakasan ang lahat. Sa kabutihang palad, dumating si Simin at kinausap siya tungkol dito. Ipinaalala niya sa estudyante na ang kanyang lola ay lubos na nagmamalasakit sa kanya at hiniling sa kanyang huwag sumuko. Matapos marinig ang mga sinabi ni Simin, binitawan na ni Jin Young ang kanyang madilim na pag-iisip at agad siyang niyakap ni Simin. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita tungkol sa laban ni Sukang at Simin. Sa araw ng laban, excited na namigay si Byung Jin ng mga maskara ng pusa sa lahat ng mga estudyante upang suportahan si Simin. Nang magsimula na ang laban, ginamit ni Sukang ang lahat ng kanyang self-defense skills para talunin si Simin na naging sanhi ng pagkalugay ng kanyang buhok. Nagulat ang mga manonood nang ma-realize nilang isang babae ang nasa likod ng maskara ng pusa, ngunit hindi ito pinansin ni Sukang, at nang malapit nang ideklarang talo si Simin, biglang nabaliktad ang laban. Tinanggal niya ang kanyang maskara na muling ikinagulat ng lahat nang malaman na si Simin ang nakamaskarang fighter. Pagkatapos nito, tiniyak niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagsipa kay Sukang palabas ng ring na naging sanhi para mapaluhod siya sa harap ni Jin Young. Inutos ni Simin kay Sukang na humingi ng tawad kay Jin Young, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Sa huling eksena, makikita natin sina Simin at Jin Young na inireport si Sukang bilang bully sa police station. Hindi nagtagal, dumating si Minji upang magbigay ng ebidensya sa mga karahasan ni Sukang sa paaralan na naging dahilan ng pagkakakulong ng demonyong bully. Makalipas ang ilang araw, makikita si Simin sa kanyang bagong trabaho bilang isang gymnastic instructor pagkatapos umalis sa Muyong High School at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.